masayang araw po. Patuloy tayo sa pagbabakuna ng hog cholera. Dito po tayo gumawa naman sa Sampaloc Pen. So balik lang po muna yung mga biik dito. At yung mga bata po ay eventually may iwan. Yung may edad po nating mga biik na ay itatawid natin dun sa ating third winning growing pen. Yung pong naipakita kong na disinfect na po namin ng apog at asin. Ito po si Third, ang ating bulugan ng Sampaloc. Lumalaki katawan mo, Third, ah. Lakad trabaho, no? Kakaunti po ang kasama ni Third dito ngayon. Yung mga bagong dumalaga po niyan, napipiliin natin ay dito muna mapapalagay din para dumami po yung ating breeders dito sa unahan sa Sampaloc Pen. At Third, huwag ka masyadong magpapalaki ng katawan, baka bumigat ka, di ka na makasampa. So yan po, nabakunahan na po natin, 38 heads po yun dito. So tatawid po tayo sa consolidated pen. Pagkatapos po, may 4 tayo doon sa second breeding pen. Yun po yung matatandang biik natin na eventually po ay pagsasama-samahin namin dyan nga sa ating third winning growing pen. So galing po dito sa Sampaloc, tawid lang tayo paunahan at nandun na po ang consolidated pen. Nakaabang na rin po ang traktora dito para magpapakain na ng pamerienda sa ating mga alaga. Ito naman po yung ating mga tuturukan dito sa consolidated pen. Diyan po kinulong, pinakain para pumasok. So turok lang po muna ako, tapos yung 4 sa likod. So siyam lang po ang tuturukan namin dito, yung malalaki lang. Ito po yung siyam na naturukan dito sa unahan at meron pa tayong 4 sa second breeding pen. 51 doses po ang nakuha natin dun sa ating hog cholera vaccine. So itong mga ito ay iwawalay na po. Gawa ng may kasamahan sila ditong mas maliliit pa. Kaya para minsanan na lang po yung huli ay iwawalay na itong mga siyam na nabakunahan na. So pwede na po nating silagang ilagay dyan sa ating pangalawang kulungan. Yung pangalawa nga po pala ang bakante. Yung pangatlo ay may laman na. At ito na pong nasa una nating winning growing ay nasa 36 heads pa po na siya nating pang-deliver pa kay ka-farmer. Kaya 3 biyahe pa po ito. 12 ang isa. Wala pa pong pasabi si ka-farmer kung may deliver tayo this week. Kaya kung next week na po mapapadeliver ang mga ito, ay September na. Kaya abot na po ng 3 weeks ng September ang mga baboy natin dito bago natin puntahan yung Sampaloc Pen at doon naman po tayo kukuha para mabakante at makapagpahinga rin yon bago po natin itawid yung mga biik na nandun sa ating Sampaloc Pen. Actually, mapapalagay po niyan doon yung mga huling biik lang ng Sampaloc Pen at saka po yung maliliit natin dito sa consolidated. Yung malalaki pong biik nung Sampaloc Pen para po makapagpahinga na yung mga inahin ay isasama na rin namin dito sa ating second winning growing. Kaya po 51 heads ang mapapalagay sa ating kulungan na yan. So punta na po tayo dun sa likod. Bakunahan natin yung 4 na natitirang biik doon. Pwede na rin pong iwalay yon. Pero 4 naman po yon para mabilis muna ang gawa namin ngayon. Pawawalan rin lang namin doon. At pag ano po, at saka na lang huhulihin uli at dito nga mapapalagay sa ating second winning growing pen. Yan po, mahigit na 2 weeks na pong bakante.
itong ating second winning growing pen. So magkakalaman na uli siya. Ang katabi po nila ay itong pinakahuli nating iwinalay. At pag naubos na po yung nandun sa pen na may malapit sa sampalok, dito na po tayo kukuha. So late September into October na po malamang makunan ang mga ito. Kaya ito pong mga huli nating iwinalay ay November, December na nating kukunan. 50 plus din po ang ating mga alaga sa pen na ito. Maya-maya po magpapakain na, pwede nating kunan rin yon. Ito naman pong mga biik natin dito, 60 plus po ito, ay magtuturok na tayo ng ivermectin at ng Respisure at kakapunin na po natin. Pag hindi po nagawa this week, ay early next week namin gagawin ang mga ito. At yung mga nasa kabila po, nag-aanakan na rin yung mga inahin natin doon. Late September, early October na po natin gagawin naman ang mga ito. Kaya tuloy-tuloy lang po ang ating production dito sa 4A Animal Farm. So, yun po yung mga biik. Ito po yung apat na ating tuturukan. Sila lang po ang matandang biik dito sa likod. So, apat lang po yung ating tinurukan dito sa likod. Nakatapos na tayo. Ayan naman po yung ating mga biik. Malamang po ay makaipon pa tayo ng mga 50 biik dito. Baka po abutin din ng 60 to 70. Yan po yung apat na tinurukan natin at malapit na rin po silang pwedeng iwalay. May mga biik po tayo na nandun pa rin sa mesh shed, pero marami na rin nga po yung mga naglalalakad. Kaya gala po ng gala sa buong second breeding pen. Si Puti po hindi pa umaanak, pero si Puti ang tiyan, umanak na po dito. Siya po yung kanyang naging biik, pero may mga namatay po. Hindi po ako sigurado kung 6 o 7 ang kanyang buhay. Ayan, dahil naulan naman po, hindi namin muna nilalamnan ng tubig itong paliguan. So ito po si Puti ang tiyan. Dito siya sa sulok na ito umanak. At ang dami pong biik, hindi po kanya lahat yan. Malamang po yung iba ay dito sa isang inahin na lumapit din. So yun pa po yung iba nating umanak sa may likuran. Hindi ko po napansin ang pwesto ni Puti ngayon. Ayun po si Puti, nasa silong din. Hindi na po na magtatagal, anak na rin yung gawa nung huli ko pong makita ay bagsak na ang tiyan. Pero hindi pa po namamaga ang kanyang ari na lumalawlaw. Pero in a few weeks po ay aanak na yan si Puti. Yan po ang ating mga alaga dito sa may likod. So una namin gagawin, yung 60 plus po, dun sa expansion area. At after a month ay susunod natin itong mga nandito sa original area para nakalaki-laki na po sila. Silipin naman po natin yung mga huli nating iwinalay galing sa Dumalaga Pen, dun po sa may Balite.
Ito nga po pala si Batik, yung ating bulugan sa likod. Tumamlay po ng kain kaya pinahiwalay ko. Hindi po regular yung kanyang pagdumi. Kaya kahapon po ay pinainom namin ng 500 ml ng mantika. Tignan po natin kung mailabas niya na yung kanyang obstruction. Kaya po yan, binibigyan ng sa hapon ng saging, binigyan po rin po namin ng iba-ibang dahon para hindi siya manawa sa pagkain ng greens at fiber para po mas daling bumalik ang kanyang natural. So nakain naman po, paunti-unti lang. Wala po siyang lagnat kaya hindi ko naman pinagsuspetsahan ng ASF sa kanya dahil po mabait na baboy ito, nahahawakan naman ni Lito. Sabi ko nga, mainit ba ang kanyang leeg, ay ang kanyang tenga, hindi naman daw po. So yun po ang unang sinyales, kaya nga po tinawag na African swine flu, ay may lagnat ang ating mga alaga pag mayroon. So wala po siyang lagnat, kaya dinidiscount ko po kagad yung African swine flu. Ang tingin ko po ay digestive ang kanyang problema. Si Mario po ay naisalba natin sa ganyang problema noon. Pag po nag-constipate ang mga alaga, titignan nyo na po kung may diferensya ang kanilang digestive system. Si Bobby po, yun ang ikinamatay noon. Tumumal po ng kain, nakaupo lang, hindi namin napansin kagad na hindi po siya dumudumi. Nung mamatay po si Bobby, dahil wala naman ngang signs ng ASF, nag-necropsy po ako. At sa kanyang large intestine, may napakalaki pong bukol na hindi lumabas ang dumi at numipis ang kanyang bituka. Eventually po, yun ang kanyang ikinamatay. So, ngayon po, pag may tumatamlay at wala naman pong lagnat, ang una kong tinitignan ay kung regular po ang kanyang bowel movement o ang kanyang pagdumi. So ito po yung ating mga iwinalay. Medyo tahimik na po sila. Hindi na umaawit sa kanilang mga inahin. Kaya lang po, papansin nyo, lagi po ang kanilang patrol ng kanilang border. Kaya yung damo, dito po sa tabi ng ating bakod, papunta sa kanilang mga inahin, ay trampled na trampled. Kita nyo po, malinis yung gilid ng bakod. Hindi na po ako papasok at marami na akong pinuntahang mga kulungan. Sa susunod na po ako papasok para maipakita ng mas malapitan sa inyo ang ating mga alaga na bagong walay. So yan po, itong mga inahin naman natin dito, yan po si Pula, namayat, ay makakabawi na. Gawa po ng wala nang maraming dumedede. At dito naman po ay may namayat din tayong mga inahin na medyo nang hina. Kaya pinahiwalay ko po. Kaya nakabakod na ganyan yan. Bumabawi na po sa kain. Pero para hindi madedehan itong mas maliliit nating mga biik, ay ipinakulong ko po yung dalawa. Binibigyan po sila ng malunggay at ibang dagdag na damo para po makabawi ang katawan. Itong iba naman po kasi ay magaganda pa ang katawan, kaya iniwan na lang po namin sila dito sa labas. Kasapa na po nila si Pingas dito. Ayun po ang ating bulugan. Sarap ng tulog sa gitna ng kulungan. Nakasilong lang po siya ron. So yan na po ang ating next round sa mga ito. Si Pingas naman po ang kakasta sa ating mga inahin dito. At makikita po natin kung malaki ang influence ng kulay ng barako sa kulay ng mga ilinalabas na biik. Dahil nung si Batik po ang kumasta rito, marami po ang lumabas nating mga inahin na batik din ang kulay. Ay mga biik na batik din ang kulay. Meron din po tayong mga gagawin dito sa ating pinagwalayan ng ating matatandang inahin. Marami na rin po yung umanak dito. Yan, kaya lang po, yung matatandang inahin, matatapang. Oo! Yun po yung kanyang mga biik.
may bakod na, nasugod pa. So, pipiliin po natin uli ang mga ito. Yung mga inahin na okay naman ang nagiging performance. Baka lang po talagang sobrang init, no? Kaya namatayan sila ng mga biik. Ay itatawid po natin. Pabalik kay Mario o papunta po dito sa kabilang breeding pen. So yan po ang activities natin ngayon dito sa 4A Animal Farm. Yan po, nauwi na ang ating mga kambing matapos silang gumala at mangain sa labas ng farm. Maraming salamat po sa inyong parating pagsama. Please share, like, and subscribe.